Imagina na nagising ka na may lagnat, sakit ng ulo at parang binugbog ang buong katawan. Iisipin mo ang iniisip ng lahat. Isang trangkaso lang yan, may kaunting pahinga at mainit na tsa, mawawala rin sa loob ng 2 araw. Pero paano kung sa loob ng mas mababa sa 48 na oras, sa halip na gumaling, ay bigla kang makaramdam ng antok na hindi mo mapigilan, lubusang pagkalito at bigla kang mahulog sa koma? Ito ay hindi script ng pelikulang horror. Ito ang nakakatakot na katotohanan ng virus Nipah, isang sakit na umuusbong na binabantayan ng mabuti ng World Health Organization, at may mortality rate na maaaring umabot sa nakakakilabot na 75%, na ginagawa itong isa sa pinakanakamamatay na impeksyon na alam natin. Ang tunay na panganib ng Nipah ay hindi lamang ang agresibo nitong pag-atake, kundi ang pagiging dalubhasa nito sa pagpapanggap. Nagsisimula ito sa mga sintomas na akala mo'y ordinaryong sipon, pero bigla na lang, halos walang babala, inaatake nito ang central nervous system, diretso sa utak. Ang pagbabagong ito mula sa simpleng sakit tungo sa nakamamatay na problema sa utak, ang dahilan kung bakit lubos na nababahala ang buong komunidad medikal sa mundo. Sa video na ito, hindi ko lang sasabihin sa inyo kung ano ang virus Nipah at kung bakit nag-aalala ang mga scientist. Bibigyan ko kayo ng mahahalagang impormasyon, mga senyales ng babala na nagpapahiwatig na ito ay hindi ordinaryong trangkaso, at ang pinakamahalaga, ang mga praktikal na hakbang na maaari ninyong gawin ngayon para maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Ang pagiging may alam, ang inyong unang at pinakamalakas na sandata. Ano ba talaga ang virus Nipah at saan ito nanggagaling? Upang maintindihan ang banta, kailangan muna nating kilalanin ang kaaway. Ang virus Nipah ay isang zoonotic virus. Ang salitang ito na madalas nating naririnig ay nangangahulugan na ito ay tumatalon mula sa hayop patungo sa tao. Bagamat maaari rin itong kumalat sa pagitan ng mga tao. Ang pinagmulan nito ay sa mundo ng mga hayop. At maniwala kayo, ang World Health Organization or WHO ay seryoso rito. Inilagay nila ito sa kanilang listahan ng mga sakit na dapat prioridad sa pananaliksik kasama ang iba pang mga pathogen na may potensyal na magdulot ng pandemya. Ang dahilan, ang mataas na mortality rate at kawalan ng bakuna o tiyak na gamot. Ang natural na reservoir ng virus ay ang mga fruit bat mula sa genus Pteropus, na madalas tinatawag na flying foxes. Ang mga paniki na ito ay matatagpuan sa buong Southeast Asia, Australia at bahagi ng Africa. Dala-dala nila ang virus pero hindi sila nagkakasakit, sila ay healthy carriers. Ang problema ay nagsisimula kapag tumalon ang virus mula sa mga paniki patungo sa ibang hayop at sa huli sa tao. Ang spillover na ito ang nagiging sanhi ng pagsisimula ng outbreak. Ang kasaysayan ng Nipah ay medyo bago pa, pero ang pagpasok nito ay dramatiko. Unang natukoy ito noong 1999 sa Malaysia. Ang outbreak ay nagsimula sa mga nag-aalaga ng baboy sa isang barangay na tinatawag na Kampung Sungay Nipah, kung saan nanggaling ang pangalan. Sa una, naguguluhan ang mga doktor. Ang mga sintomas ay katulad ng Japanese encephalitis, isa pang sakit sa lugar. Pero may kakaibang detalye. Halos lahat ng biktima ay lalaking nasa hustong gulang na malapit na nagtatrabaho sa mga baboy. Nang siya sa atin, natuklasan ang chain of transmission. Dahil sa pagkaubos ng tirahan, dahil sa deforestation, ang mga paniki ay nagsimulang kumain sa mga puno ng prutas, malapit sa mga farm. Habang ginagawa ito, nahuhulog ang kalahating kain na prutas at nadudungisan ng kanilang ihi at laway na nagpasa ng virus sa mga baboy. Naging amplifying hosts ang mga baboy. Lubusan na nagparami ang virus sa kanila. May mga baboy na hindi nagbabago pero ang iba ay nagkakaroon ng malubhang sakit sa paghinga na may ubo na parang tahol. At sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga likido ng mga infected na baboy, tuluyang tumalon ang virus sa tao. Ang unang outbreak sa Malaysia at Singapore ay nag-iwan ng halos 300 kaso at mahigit 100 patay, mortality rate na halos 40%. Para mapigil ito, kinailangan nilang gumawa ng matinding hakbang, magsagawa ng mahigit 1,000,000 baboy. Iyon ang sandaling na pagtanto ng mundo ang nakamamatay na kapangyarihan ng Nipah at kung gaano kaliit ang pagitan ng kalusugan ng tao, hayop at kalikasan. Mula noon, nagbago na ang pattern. Sa mga outbreak na nangyayari halos taon-taon sa Bangladesh at silangang India mula 2001, iba na ang kwento. Doon, ang pinakakaraniwang pinagmulan ay hindi baboy, kundi ang pagkonsumo ng mga produktong direktang nadungisan ng mga paniki. Ang pangunahing sanhi ay ang hilaw na katas ng puno ng datiles, isang paboritong inumin.
Nilalabhan ng mga paniki ang katas sa mga lalagyan kung saan ito nakokolekta na nagdudulot ng kontaminasyon. Ang mga umiinom nito ng hindi niluluto ay nahahawa. Bukod pa rito, sa mga outbreak na ito ay mas kitang-kita ang pagkahawa mula tao patungo sa tao, lalo na sa mga miyembro ng pamilya at health workers na nag-aalaga sa mga may sakit. Ito ay nagpapakita na ang virus ay nagbabago at may mataas na potensyal na kumalat kung walang sapat na pag-iingat. Ang pinakahuling outbreak na naiulat sa WHO noong Enero 26, 2026 sa West Bengal, India ay nagpapakita ng panganib na ito. Ang dalawang unang kumpirmadong kaso ay mga nurse. Ang nakamamatay na pag-usad. Dito nagiging mas mapanlinlang at mapanganib ang virus Nipah. Hindi ito nagsisimula ng bigla, kundi parang bulong, ginagaya ang isa sa pinakakaraniwang sakit, ang trangkaso. Ang pag-unawa kung paano ito umuusad ay mahalaga para sa maagang pagtuklas, na siyang tanging sandata natin sa kasalukuyan. Ang incubation period o ang oras mula sa exposure hanggang sa paglitaw ng sintomas ay karaniwang 4 hanggang 14 araw. Pero may mga kaso na hanggang 5 araw na lubos na nagpapahirap sa pag-track at pag-control ng outbreak. Yugto 1. Ang mapanlinlang na simula, mga sintomas ng trangkaso. Nagsisimula ito sa paraang sobrang pamilyar. Ang unang sintomas ng Nipah ay halos kapareho ng malubhang trangkaso. Lagnat na bigla at mataas. Matinding sakit ng ulo. Pananakit ng katawan, pangkalahatang panghihina, sakit ng lalamunan mula banayad hanggang matalim. Pagsusuka, hindi palaging nangyayari pero karaniwan sa simula. Sa yugtong ito, walang maghihinala ng Nipah maliban kung may malinaw na exposure sa lugar ng outbreak. Pararamdam ng tao na masama ang pakiramdam tulad ng ibang impeksyon at gagawin ang nakasanayan, magpahinga, uminom ng maraming tubig at uminom ng gamot sa lagnat. Ito ang pagpapanggap ng virus para makapasok ng hindi napapansin. Yugto 2. Ang pagtaas ng problema sa utak. Ang pag-atake sa utak. Ito ang kritikal na yugto na nagdedepina sa Nipah at nangyayari ng mabilis na nakakatakot. Sa loob lamang ng 24 hanggang 48 oras, ang sintomas ng trangkaso ay maaaring maging malubhang problema sa neurological. Naglalakbay ang virus sa dugo, tumatawid sa proteksyon ng utak at nagdudulot ng malawakang pamamaga, acute encephalitis. Isipin na ang utak, ang command center ng buong katawan, ay namamaga. Tumataas ang pressure sa loob ng bungo at lahat ay nagsisimulang magpalya. Ang kamalayan, pag-iisip, pangunahing mga function, ang mga senyales ay ang pulang bandila, pagkahilo at vertigo, matinding kawalan ng balanse, labis na antok. Hindi ito pagod lang. Ito ay pakikipaglaban para manatiling gising. Mukhang lutang at walang gana ang tao. Pagkalito at disorientation. Hindi alam kung nasaan, kung anong araw, o hindi makilala ang sariling pamilya. Maaaring umungol o magsalita ng walang saysay. Malinaw na neurological signs, panginginig, spasms, at hindi mapigil na pagkontra ng kalamnan. Ang mga ito ay nangangahulugan na nagsimula na ang encephalitis. Ito ay absolute medical emergency. Bawat minuto ay mahalaga. Yugto 3. Ang kritikal na kalagayan at wakas. Kung walang intensive care sa ospital, mabilis at madalas ay nakamamatay ang pag-usad mula sa encephalitis. Lumalala ang pamamaga ng utak at nagdudulot ng seizures. Ang utak ay nagkakaroon ng hindi mapigil na electrical storms. Sa loob ng 24-48 oras mula sa pagsisimula ng neurological symptoms, maraming pasyente ang nahuhulog sa malalim na koma. Malubhang problema sa paghinga. Bukod sa utak, maaari ring atakehin ng virus ang baga at magdulot ng pneumonia. Ang kombinasyon ng neurological at respiratory failure ang siyang nakamamatay sa karamihan. Ang mortality rate ng Nipah ay mula 40% hanggang 75%. Nakadepende ito sa strain ng virus at lalo na sa kalidad ng medical care. Ang mga epekto sa mga nakaligtas. Patuloy ang laban. Ang pagkaligtas sa acute phase ng Nipah ay hindi nangangahulugan ng pagbalik sa normal. Maaaring mag-iwan ng permanenteng peklat sa utak ang encephalitis. Humigit kumulang 20% ng nakaligtas ay may panghabambuhay na neurological sequelae. Epilepsy, pagbabago sa personalidad, depression, chronic fatigue at problema sa konsentrasyon. At sa ilang kaso, maaaring magkaroon pa ng late encephalitis months o years pagkatapos na akala mo'y gumaling na. Ito ang nagpapakita kung gaano kabaluktot ang virus.
Maaari itong matulog sa katawan at muling bumangon. Ang pag-unawa sa pag-usad mula simpleng sakit ng lalamunan tungo sa koma sa loob ng ilang oras ang susi upang seryosohin ang unang neurological signs. Hindi ito pagpapapanik, ito ay kaalaman na maaaring magligtas ng buhay. Ang pagdiagnose at ang katotohanan ng paggamot. Sa harap ng isang virus na ganito katakot, isa sa aasahan ay mayroon tayong maraming kasangkapan upang labanan ito, pero ang katotohanan ay mas komplikado. Mahirap mag-diagnose ng Nipah sa tamang oras at lubos na limitado ang mga opsyon sa paggamot. Ito ang nag-oobliga sa atin na tumuon sa pag-iwas at sa pagtuklas ng mga sintomas sa lalong madaling panahon. Ang hamon sa maagang pag-diagnose. Tulad ng nabanggit na natin, ang mga unang sintomas ng Nipah ay katulad ng maraming ibang sakit. Ginagawa nitong halos imposibleng ma-diagnose ng doktor batay sa klinikal na obserbasyon lamang sa mga unang yugto. Ang isang doktor na makakakita ng pasyenteng may lagnat, sakit ng ulo at ubo ay hindi agad iisipin ang Nipah, maliban kung may malinaw na risk factors, tulad ng kamakailang paglalakbay sa lugar ng outbreak o pakikipag-ugnayan sa kumpirmadong kaso. Para sa tiyak na diagnosis, kailangan ng laboratory tests. Ang pangunahing tool habang may sakit ay ang RT-PCR. Ang test na ito ay naghahanap ng genetic material ng virus sa sample mula sa lalamunan, ilong, cerebrospinal fluid, ihi o dugo. Ito ang parehong teknolohiya na ginamit sa pagdiagnose ng COVID-19. Ang ibang tests tulad ng ELISA ay naghahanap ng antibodies na ginagawa ng katawan para ipagtanggol ang sarili. Mas kapaki-pakinabang ito sa mga huling yugto ng sakit. Limitado ang access sa mga laboratorio na ito, na nagdudulot ng pagkaantala sa diagnosis at sa mga hakbang para kontrolin ang sitwasyon. Ang matigas na katotohanan. Walang lunas, walang aprobadong bakuna. At dito tayo nakararating sa pinakamahirap na punto, pero siya rin ang naguudyok sa atin na mag-iwas. Hanggang ngayon, wala pang tiyak na paggamot o aprobadong bakuna para sa virus Nipah sa mga tao. Hindi tulad ng bakterya na ginagamot sa antibiotics o ilang virus na may antivirals, walang magic bullet para sa Nipah. Nasubukan ang antiviral na ribavirin, pero hindi pa ito napatunayan na epektibo ng malinaw. Ibig sabihin, ang paggamot sa pasyenteng may Nipah ay nakabatay lamang sa intensive supportive care. Hindi ang layunin na patayin ang virus, kundi panatilihing gumagana ang katawan para bigyan ang immune system ng pinakamahusay na pagkakataon na lumaban. Kasama rito ang hydration, pagpapanatili ng balanse ng fluids at electrolytes sa pamamagitan ng IV, respiratory support mula oxygen hanggang intubation at ventilator sa ICU. Neurological management, pagbibigay ng gamot para sa seizures at pagbabawas ng pamamaga ng utak. Pagkontrol ng sintomas, gamot sa lagnat at pagsusuka. Ang pagdating sa tamang oras sa ospital na may kakayahang magbigay ng ganitong antas ng pangangalaga ang pinakamahalagang faktor para tumaas ang tsansang mabuhay. Ang pag-asa sa hinaharap. Hindi tumitigil ang pananaliksik. Ang kawalan ng paggamot ay hindi nangangahulugan na walang ginagawa ang agham. Dahil inilagay ito ng WHO bilang priority disease, bumilis ang pagbuo ng bakuna at therapies. Mga bakuna, may ilang kandidato na isinasagawa. Isa sa pinaka-promising ay ang mRNA-215 ng Moderna na gumagamit ng parehong messenger RNA technology na epektibo sa bakuna ng COVID-19. Kasalukuyang isinasagawa na ang human clinical trials. Mga therapy na may monoclonal antibodies. Ito ay mga antibodies na dinisenyo sa laboratorio para neutralisahin ang virus. Isa rito, ang M102.4 ay nakapasa na sa unang safety trials at ginamit ng compassionate sa ilang kaso na may promising results. Antivirals. Kamakailan, naglabas ang mga researcher sa China ng pag-aaral na nagpapakita na ang gamot na BB16 na ginawa para sa COVID-19 ay kayang pigilan din ang Nipah virus sa mga hayop. Ito ay nagbubukas ng bagong direksyon ng pananaliksik. Bagamat magandang balita ito, kailangan pa rin nating maging realistiko. Ang daan mula sa laboratorio hanggang sa maging available na bakuna o paggamot para sa lahat ay mahaba at komplikado. Sa ngayon at sa malapit na hinaharap, ang tanging tunay na depensa natin laban sa Nipah ay ang pag-iwas. Ang pag-iwas, ang iyong mga praktikal na aksyon para maprotektahan ang sarili. At ngayon, pupunta tayo sa pinakamahalaga, ang bahagi na nagbibigay sa iyo ng kontrol. Sa harap ng virus na walang lunas, ang pag-alam kung paano ito maiiwasan ay nagiging iyong pinakamalakas na sandata. Ang mga hakbang ay medyo lohikal
at nakatuon sa pagputol ng mga kadena ng pagkahawa na alam na natin. Una, bawasan ang panganib ng transmission mula hayop patungo sa tao. Ito ang unang harang na nakatuon sa pagpigil na tumalon ang virus sa tao. Pangunahing food safety. Ito marahil ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin, lalo na kung nakatira o bibiyahe ka sa mga lugar kung saan endemiko ang Nipah tulad ng Southeast Asia, India at Bangladesh. Iwasan ang hilaw na katas ng puno ng datiles. Dapat itong pakuluan muna bago inumin. Pinapatay ng init ang virus. Kung hindi ka sigurado na niluto na ito, mas mabuting huwag subukan. Hugasan at balatan ang lahat ng prutas. Bago kainin ang anumang prutas, hugasan muna ng mabuti gamit ang malinis na tubig. Pagkatapos, balatan at itapon agad ang prutas na mukhang kinagat ng paniki o ibang hayop. Huwag ipagsapalaran. Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga hayop na may panganib. Paniki. Iwasan ang direktang hawak sa kanila, buhay man o patay. Huwag subuking kunin sila. Kung may puno ng prutas ka sa bahay sa endemic area, maaari mong takpan ng lambat, mga baboy at ibang hayop na may sakit. Kung nasa lugar ka ng outbreak, iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga baboy, lalo na kung mukhang may sakit. Panatilihin ang distansya at huwag hawakan ang mga hayop ng walang proteksyon. Pangalawa, bawasan ang panganib ng transmission mula tao patungo sa tao. Sa sandaling nasa gitna na natin ang virus, ang mga hakbang na ito ang susi para pigilan ito. Mahigpit na hygiene sa kamay, ang pinakamadali at epektibong hakbang laban sa maraming sakit, kabilang ang Nipah. Hugasan ang kamay ng madalas gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo. Kung walang tubig at sabon, gumamit ng alcohol-based hand sanitizer na may hindi bababa sa 60% alcohol. Iwasan ang paghawak sa mukha. Ang virus ay pumapasok sa pamamagitan ng mata, ilong at bibig. Gawin ang sinasadyang pagsisikap na huwag hawakan ang mukha gamit ang maruming kamay. Panatilihin ang distansya sa mga taong may sakit. Kung mayroon sa paligid mo na may lagnat, ubo, o lalong mahalaga, neurological symptoms tulad ng pagkalito o labis na antok, panatilihin ang ligtas na distansya. Paggamit ng Personal Protective Equipment, PPE. Para sa health workers at caregivers, ang PPE ay mandatory at hindi mapag-uusapan. Kasama rito ang mask, face shield, guantes at waterproof gown. Ang pag-isolate sa pasyente sa sariling kwarto ay mahalaga rin. Pangatlo, mga hakbang para sa mga naglalakbay. Kung bibiyahe ka sa bansa na may naiulat na outbreak ng Nipah tulad ng India o Bangladesh, kailangan mong maging lalong maingat, mag-impormasyon bago maglakbay. Tingnan ang mga alert mula sa WHO at sa health authorities ng iyong bansa. Sundin ang lahat ng pag-iingat. Maging sobrang strikto sa hand hygiene at pagkain. Huwag kumain ng prutas o uminom ng mga bagay na pinaghihinalaan. Doktor kung masama ang pakiramdam. Kung lalagnat ka o magkaroon ng anumang sintomas habang naglalakbay o pagkatapos, pumunta agad sa doktor at sabihin ang iyong travel history. Huwag basta isipin na ordinaryong sakit lang ng manlalakbay. Buod ng mga pangunahing aksyon, pakuluan ang katas ng puno ng datiles. Hugasan at balatan ng prutas. Hugasan ang kamay ng madalas. Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga may sakit na hayop. Panatilihin ang distansya sa mga taong may neurological symptoms. Ipaalam sa doktor ang iyong mga paglalakbay kung magkasakit ka. Ang mga aksyong ito ay hindi nangangailangan ng high-tech na kagamitan at hindi mahal. Nakabatay ito sa kamalayan, pag-iingat at disiplina. Sa laban-laban sa Nipah, ang mga gawaing ito ang iyong baluti. Hindi ito tungkol sa pamumuhay ng takot, kundi pamumuhay ng may kaalaman at matalinong desisyon. Konklusyon. Alam kong maraming impormasyon at ang ilan dito ay nakakatakot. Nakita natin kung paano maaaring dumating sa atin ang isang virus na nakatira sa paniki sa pamamagitan ng baboy o simpleng higop ng katas. Binuklat natin ang pinakakatakot na pag-usad nito. Kung paano ito nagsisimula bilang trangkaso at sa loob ng 48 oras ay maaaring maging nakamamatay na encephalitis na umaatake sa utak. At nakaharap tayo sa matigas na katotohanan na hanggang ngayon ay wala pa tayong lunas o bakuna. Pero ang layunin ng lahat ng kaalamang ito ay hindi lumikha ng takot, kundi ang kabaligtaran. Ang takot ay pinapakain ng kawalan ng katiyakan at ignoransya. Ang kapangyarihan naman ay nagmumula sa pagkakaroon ng malinaw na pag-unawa at pagiging handa. At ngayon, may ganitong kalinawan ka na. Alam mo na ang mga senyales ng babala na dapat magpatunog ng lahat ng alarma. Ang mabilis na paglipat mula trangkaso tungo sa labis na antok at mental confusion. Ang pag-unawa rito ay nagbibigay na sa iyo ng kalamangan.
Hindi na ito basta malubhang trangkaso. Ito ay senyales para agad maghanap ng tulong medikal. At ang pinakamahalaga, mayroon ka na ngayong plano ng aksyon. Kilala mo ang mga hakbang sa pag-iwas, hugasan at balatan ng prutas, pakuluan ang katas, hugasan ang kamay ng parang walang bukas at panatilihin ang distansya. Ang mga aksyong ito, bagamat simple, ay sobrang makapangyarihang kalasag. Tinuturuan tayo ng virus Nipah na lahat ay magkakaugnay. Ang kalusugan ng ecosystem, ng mga hayop at ng ating sarili. Ito ay paalala na dapat tayong manatiling mapagmatsyag, may alam at handa. Hindi ito tungkol sa pamumuhay ng takot sa susunod na pandemya, kundi pagbuo ng kultura ng pag-iwas at responsibilidad. Ang impormasyong ibinahagi natin ngayon ay mahalaga. Ang pagkakaiba sa pag-alam at hindi pag-alam sa mga senyales na ito ay maaaring literal na pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya hihilingin ko sa iyo ang dalawang simpleng bagay. Una, ibahagi ang video na ito, ipadala sa iyong pamilya, kaibigan at katrabaho. Ilagay ito sa iyong social media. Mas maraming tao ang